Uy, kamusta? Happy New Year! Pasensya na ako ngayon lang nagka-vlog ulit. Huwag ka muna umalis. Samahan mo ako sa racket ko ngayong hapon. Hanapin natin ang nawawala akong AirPods at sabay natin sungin ang 38 degrees na init dito sa Melbourne habang sinusurpresa ang tropa kong si Mark. Meron din nga pala ako surprise na balita para sa inyo. Kaya stay tuned. Fuel station kasi mura dito. Mura na siya. So it's an Australian owned fuel station of company. Ito lang. So today's good mood sponsored by coffee. Dahil malayo ang biyaheng papuntang Melbourne galing Ballarat, ginasolinahan ko muna yung kotse ko at nag-isip kung kailan ba ako mapi-PR. Hindi, joke lang. Bili na rin tayo ng kape. Oh, thanks so much. Yeah. Pag weekends, naglalate ako bilang treat sa sarili ko. Pero pag weekdays, long black. Sabi nila, tama, pag nagkakaedad ka na, dapat wala ng gatas. At kung sino man sila, di ko alam bakit ako sumusunod sa inyo. Basta ang alam ko, hindi na ako nakikrave ng matatamis at nabawasan ako ng 11 pounds itong nakaraang buwan. Thank you ah. So ngayon, actually nawawala yung right AirPods ko. So subukan nating hanapin, no. Parang naiwan ko siya sa work nung nag-gym ako days ago eh. Okay, check natin kung nasaan yung Find My natin. Kasi sabi ni Apple, nandito daw siya eh. Let's do it. Find My iPad. No, Find My multiple locations yung AirPod ko. Last seen 2 days ago. Si right bud yung nawawala, no? Okay. Now let's try to find it nearby. Searching for signal. Shit. Try to move different location. At that point, sigurado na akong hindi ko makikita ang AirPod at isang himala na lang mula sa Apple Gods ang magiging dahilan para makita ko pa yan. Kahit na walang pumupulot ng mga gamit dito sa Australia, hindi pa rin nawala sa isip ko na posibleng naapakan na ito ng truck o di kaya naman ay nasipa na ng random bogan guy hanggang sa mapulot ng mga bin collectors. Kung may nakapulot man nun, dapat nakita na yun eh. Dito ako nag-park, so dito siya nalaglag. Let's try for a different area. Try to move in a different location. Walay. That means I'll have to let it go. Screw you, Apple, for not finding my AirPods. Dapat nakita na siya, di ba? Dito yung tinuro niya yung location eh. Either wala na siyang battery or talagang ano na. So sayang, no, kasi nakalimutan ko at di ko nakunan. Katatapos lang ng alcohol test dito. Hinarang ako ng pulis. Kala ko makahuhuli na nila yung tinatago ko, hindi, joke lang. So palagi naman may random testing dito. Buti na lang talagang ininom ko lang yung kape. Ito ng alak. Hindi naman tayo umiinom talaga ng alak. So good to go. Hindi tayo natatakot sa mga ganyan. Paano sa Pilipinas, may ganyan ba? Random alcohol testing, minsan drug testing, or di alam baka minsan mga pulis pa yung mga gumagamit. Sorry, harsh truth, man. Meron ako 1 hour para pumunta sa next stop ko, which is yung sa photography gig ko. Wala akong idea kung ano, basta ang kliyente ko ay Pilipino at ang sabi niya, binyag. So meron pa akong 24 minutes, 12 o'clock yung binyag, 11:53 na, and meron pa akong 24 minutes to get there. Tama ba? Hindi. I'll be there at around 11:53. Tama, yung pala yung ETA ko, 11:53. So meron ako 7 minutes, and usually may mga extra delay pa to eh. Sana mabot ako. Ayoko malate. Nakahiya. 1 kilometers.
Para sa akin, naniniwala pa rin ako sa first impression at kapag na-late ka, sira ka agad ang chance mo makaulit sa kahit sino at ano pang kliyente yan. Shit, eto na po kami. Malapit na kami. 4 more minutes, man. Let's do it. 11:57 ang ETA. Konti na lang. Yun. 1 minute left. 450 meters on your right, you'll see the church kung saan magaganap ang binyagan. Okay. Nakikita ko na siya. Okay, so it turns out, wala ako late. Pag-check ko, 12:30 pa pala. So, I'm actually maaga. Ikot tayo, tingnan natin kung saan yung venue natin ngayon. Dahil maaga ako, marami akong oras para masipat kung anong lente ang gagamitin. Tinimpla ko rin yung settings ng camera, pero ginawa ko lang yon dahil wala pa ako nakikitang Pilipino kahit isa. Pumasok na lang ako sa isang parang function hall malapit sa simbahan at naisip ko na baka may iba pang binyag na magaganap. Nagpakasakali rin ako na makita si ma'am, pero wala talaga siya. Nagpakita si ma'am after a while at natapos yung shoot ko sa binyag. Hindi ko na nakuunan yung video kasi hindi ko alam kung pwede. Orthodox yung binyag ng dalawang binatilyong kambal at ito yung reception kung saan makikita na sumasayaw sa traditional na sayaw ang mga ito kasama of course yung client ko si ma'am kasamang iba pang mga Pilipino. Okay, so katatapos ng shoot natin, no? So, punta tayo ngayon sa friend ko si Mark. Tara. Ang init. So hot, man. Teka muna. Init. Anong 33 degrees na pala ngayon. Tik yan. Meron lang ako nakita. Realization kanina na dito sa Australia, whatever happens, may mga Pilipino talaga. Well, kahit saan lupalop ng mundo, may mga Pilipino talaga. And I think I should be proud of that. Napakalat-kalat tayo. Kasi yung kanina, itong event na to, ano siya eh. Pagdating ko kanina, di ba na-late? Kung maalala nyo, muntik na ako ma-late kanina. Pagdating ko, wala pa yung Pinoy, yung mismong client. Akala ko, nasa maling event ako kasi pagtingin ko, hindi ko kilala yung mga tao and para silang ibang lahi. Hindi sila Aussie para silang Eastern eh. So parang I don't know, Serbian, ganon. Tapos, wala akong makita kahit isang Pilipino. Which is, I think, sabi ko, baka dalawang event to, baka may darating pa. And then yung pala, late sila dumating. Tapos nung nakita ko nga na ang saya-saya nung event, dumating na rin siya. Then nakita ko na, yung pala yung event na yon. And then habang sumasayaw sila, nakita ko si ma'am na sumasayaw din, nakikisali sa party nila. I just realized how good we are as Filipinos, tsaka ang galing natin mag-adapt talaga sa iba-ibang culture, no? So, yun nga, si ma'am nakapangasawa yata na Serbian, tapos meron silang dalawang anak, nakarabalik na raw sila sa Pangasinan and all. Yun yung kwento niya, and sobrang welcoming ni ma'am talaga and very hospitable. So, pero at the same time, kasi pinipilit niya akong kumain eh. Sabi ko talaga hindi na ako kakain kasi busog ako, and at the same time gusto ko nga makaalis kaagad dahil may pupuntahan ko pa si Mark, kaibigan ko. So yun lang, ang galing lang na nandito tayo, Pilipino, kahit nasaan lang tayo sa mundo. And we thrive everywhere, diba? So parang regardless kung babae ka o lalaki ka, palagi may Pilipino. Sabi nga nila kahit magpunta ka daw sa katuktok-tuktukan ng mundo at kailaliman ng mundo, palagi may Pilipino. Nakakapanood niya ako ng documentary before sa Alaska daw eh. Akala ko walang Pinoy. Pinoy pa rin yung interview nila. Isang YouTube video, I forgot lang, no? Pero point is, kahit saan meron. Lang, galing lang. Anyway, it was a good gig ngayon. And then, baka next week meron ako ulit. And ngayon, punta muna tayo kay Mark.
Tao po. Uy, what's up? Ako lang. Pare, Kamusta? ikaw pala yan, pare. Pati ka Diyan, tumawag. nakala ko, bisita eh. Pati ka tumawag. Tumawag? Pare, may notice si Mark. Kumusta kayo? Kumusta, pare? Pare, ang ayos na ng bahay. May shooting yan sa hakbang. Nakita ko sa rakbang, napadaan lang Ako dito. sabi ko, nakauwi lang namin pre, sakto-sakto. Saan ka galing? Sa Costo. Speaking of Filipino, isa ang mag-asawang Mark at Lee sa mga una ko naging kaibigang Pinoy dito sa Australia noong 2019. Taga Pampanga si Mark at si Lee ay taga Abra na tumira sa Manila. Naging magkakatrabaho kami dito hanggang sa naging magkaka-jamming at bukod doon, nakikita kami sa kanila. Tumatambay, nagluluto at nagkakasundo kami dahil sa kolektibong karanasan ang pagiging Pilipino sa isang dayuhang bansa. Nagpalipas ako ng 20 minutes at bumanat ng 2 kanta bago umalis pabalik sa Ballarat. May lakad daw sina Mark at Lee kaya hindi na rin ako nagtagal kahit napakainit ng panahon. So I think uwi na ako. And ang init na talaga, so I have to be home kasi 1 hour siya. I just wanna see my son and my wife para makapag-edit na rin ako. And at the same time, para mahaba pa yung araw namin kasi it's Sunday. Ngayon, Sunday. Buti na lang bukas ay Labor Day at walang pasok. So thank you for holidays like this. At na-enjoy natin yung mga trip na ganito. Makalipas sa 1 oras, nakabalik ulit ako sa Ballarat. Pag-usapan natin, bakit ba namin pinili itong lugar na to? Halos lahat ng dumating na Pilipino rito ay pinipili ang Melbourne at hindi ang regional area. Bukod sa malayo sa Kabiasnan, walang happenings dito. Lahat ng mga relatives namin ay nasa Melbourne, pero talagang masaya kami sa tahimik at payapang bayan. Lahat ng kailangan namin ay narito at tuwing dumaraan kami sa maingay na Melbourne, hinahangad namin bumalik at bumalik sa maliit na bayang ito. Nga pala, nakalimutan ko yung sorpresa. In 2 weeks, manganganak na si wife. Yes, masusundan na si Rico at pagkakaroon na kami ng panibagong miyembro ng pamilya. Kaya stay tuned dahil siguradong ikukwento ko yung detalye nun dito. Kita-kits tayo sa susunod.